Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Dalawang bagay po pag-usapan natin mga kababayan, Unahin na muna natin, ito pong si former Senator Antonio Trillanes. Tulad ng sinasabi natin, si Sonny Trillanes po ay nagsabing kakasuhan niya itong mga sinungaling, itong mga fake news maker, itong mga disinformation specialist, itong mga nagpapakalat ng kung ano-anong kademonyohan sa ating bansa. Kahapon nga po, tinuluyan niya na itong mga sinasabing mga sundalo daw, mga marino. Yung pala karamihan sa kanila mga kababayan hindi naman pala nagserbisyo, at yung iba naman ay dishonorably discharged, At ang sabi pa nga ni Ombudsman Remulla, 6 dyan ay mga may kaso ng murder. Mga kababayan, anong klaseng mga sinasabi nyong testigo ang nakuha ninyo, Baligod? Ikaw, Mike Defensor, nako, sinasabi na mga abogado, si Baligod abogado, ewan ko lang kay Mike Defensor. Itong si Attorney Baligod, mahilig sumausaw, hindi man lang ginawa ang due diligence na i-research maigi o i-background check ang mga katauhan nitong mga 18 na ito, o talagang ito po ay planado para po pabagsakin ang gobyernong Marcos, i-discredit ang ICC trial ng kanilang tatay na karton na gumawa sila ng mga fake news at nandamay ng iba't ibang personalidad. O ngayon po, tinotohanan ni former Senator Antonio Trillanes yung sinasabi niyong trililing, yung sinasabi niyong iisa lang ang bayag, pero totoo pala, siya ay hindi trililing. Siya ay may tunay na bayag, hindi katulad nyo kayo, pag nasukol kayo, kayo po ay nagtatago na. O, diba? Tulad ni Gutesa, nasaan na? Si Bato, nasaan na? Si Harry Roque, nasaan? Puro kayo mga tago-tago, Mga hinayupak kayo. Kaya si Trillanes po, nagpunta sa DOJ at sinampahan ang 18 na di umano'y mga ex-marines na mga dishonorably discharged, mga walang honor, mga gumawa ng kagaguhan. Ngayon, gusto nyo maging hero kayo? Mga tokmol. Nakakahiya po kayo sa mga totoong mga sundalo, lalong-lalo na po sa pangalan ng mga marino. Yung Philippine Marine, the Marines, the Pew, the Proud, the Marines, Semper Fi, oo, di ba? Semper Fidelis ang mga yan. Matatapang po, may mga honor po yan. Pero nasira po ang kanilang pangalan dahil dito sa mga ipiniresinta nila Baligod na mga di umanong mga dishonorable discharge na marino. So sana hindi mawala ang ng mga marino natin, Suportahan natin ang mga totoong mga nasa serbisyo, ang mga nakasuot ng mga uniforme. Huwag nyong gamitin ang mga yan sa inyong pangsariling interes. O ayan po, kinasuhan sila ni Trillanes ng sampak-sampak na kaso. Kayong 18, maghanda-handa na kayo sa inyong depensa, sa inyong mga legal fees. Oo, siguraduhin yung tutulungan kayo ni Attorney Baligod, ni Mike Defensor, at kung sino pa ang handler ninyo sa inyong mga legal fees kasama ang inyong pangkabuhayan. Mahaba-haba yan, Ngayon pag kayo ay na-found guilty, criminal yan. Oo, biruin nyo, nagbanggit kayo ng mga pangalan na mali-mali naman pala. Lalo na si Dilima, from maleta, naging paper bag, ngayon naging sobre na lang. O, di ba? Nagkaiba-iba na ang inyong mga kwento. O, ayun lang. Kaya si Trillanes, hindi lang po yung 18 ang kinasuhan niya. Si Baligod, si Mike Defensor, si Jay Sonsa, si Jeffrey Celis, si Badoy, na ang akala mo Diyos, kung makapagsalita, kung makapanlait sa Pangulo, at yung isang babaeng yon, yung
may USB daw po. Kaya hindi po sila papatawarin ni Trillanes. Talaga po sila ay pananagutin sa kanilang panlilinlang, sa kanilang kasinungalingan na binigyan daw ng 805 billion pesos si Pangulong Marcos, si Martin Romualdez sa katauhan ni Saldico. At ganun din po, binayaran daw si Trillanes ng ICC. Gusto nilang i-discredit ang ICC hearing, at itong mga sundalo na ito, gusto nilang impluwensyahan ang mga sundalo na magkaroon ng insight to rebellion. Ay hindi po. Kaya palakpakan po natin, saluduhan natin itong mga kasundaluhan natin, mga active men and women, at ang kanilang mga leader, kasama dyan si AFP Chief of Staff General P. Browner na talagang hindi nagkukulang sa paalala. Remember your oath. Hindi po makatotohanan, makatwiran ang ginagawa ng mga panggulo na yan. Kaya maaari, wag nyo pong samahan ng mga yan, kasi ang gusto lang ng mga yan ay sariling interes. Hindi po sa interes ng bayan, hindi sa interes ng bansang Pilipinas. Kaya wag po kayong maniwala. Alright, so antayin natin. Sana mag-progress na ito. Sana mabilisan para mapanagot ito. Ang mamaya niya, mga yan, parang Gutesa na lang. Yung 18 na yan, baka mamaya Gutesa style. O, di ba Marines din si Gutesa? Biruin nyo, ang Marines matatapang, walang inuurungan. E pagdating kila Gutesa, nasaan si Gutesa? Hindi kayang harapin ang ang kanyang tungkulin. O hindi pumunta sa DOJ. Wala. Kaya dapat lang talaga dishonorably discharged yan. Dapat tanggalin yan. Hindi po ganyan ng Marines. The Marines will not, hindi uurong. Oo. Wala ngang iwanan di ba? Pero pagdating sa ganyang accountability, nang iiwan kayo, nagtatago kayo. Di ba nakakahiya? O ngayon, pasok naman tayo dito kay Representative Jinky Luistro, na siya pong chairwoman dyan sa Committee on Justice. Ang sinabi po ni Congressman Luistro tungkol dito sa perjury case na isinampa ng tamulmol ninyong Office of the Vice President na si Sara Pusit Duterte labang kay Ramil Madriaga sa korte ay hindi po makakaapekto sa gagawin nilang hearing sa impeachment ni tamulmol. Wala pong pakialam, sabi ni Jinky Luistro, hindi makakaapekto sa amin yan, yung perjury na yan. Kasi ang balak po talaga ni Sara Duterte, huwag pagsalitain, pigilan si Ramil Madriaga na hindi pumunta sa impeachment hearing na gagawin laban sa kanya. Kasi meron po siyang 10 calendar days after po na madesisyonan ng Committee on Justice na merong sufficient in form and substance yung kanyang impeachment na 2. So sabi po ni Representative Zamora ng San Juan na they will give notice to the Vice President within she needs to respond within 10 calendar days. Umuusad na po yan upon receipt niya yon. Pag natanggap niya yon, halimbawa matanggap niya bukas Friday, under na po ang calendar days. What the definition of that calendar days? Pag sumagot na siya dyan, bibigyan naman ng 3 days yung mga nag-file para sumagot din dun sa kanyang kasagutan. So i-rejoiner yan at maghi-hearing sila. It will take about merong 60 days based on the sa ng House rules Ngayon sabi ni Luistro, yung perjury case na sinampa ni Tamulmol laban kay Madriaga sa korte, hindi po yan makakaapekto sa aming hearing. Kung ipapatawag na po si Madriaga dito, ay siya po ay tatanungin bilang witness ng mga filers, i-entertain po namin siya. Hindi po siya mapipigilan unless makikialam na naman ang Supreme Court. Baka mamaya yan, tatakbo na naman si Tamulmol at yung kampo niya sa Supreme Court na pagbabawalan magsalita si Madriaga. Sabi ni Luistro, hindi. Ibang kaso yon. Dito. Sa korte yan, dinggin yung perjury. Pero dito, hearing ito. Hindi kami saklaw niyan. Unless makikialam na naman, sasaklawan na naman ng Supreme Court ang co-equal branch of government nila, mga kababayan. So, wala pong kawala dito si Sara Duterte. Malalaman at malalaman. Biruin nyo. Nais ngang gawin ng dinuguan si Ramil Madriaga.
Meron na po talaga mga umaaligid sa kanya. Nagkatotoo na nga. Kaya nga kukunin na po siya ng NBI. Isi-secure na siya. Siya ang isa sa mga key witnesses dyan na magpapaalam ng kagaguhan, kabulastugan at kademonyohan ni Sara Duterte. Kaya yung mga sumusuporta dyan kay Sara Duterte, ilabas ninyo ang ebidensya na hindi siya magnanakaw. Ilabas nyo ang ebidensya na hindi siya mamamatay tao. Okay, so sabi ni Louis Tro, it will not affect us. Her perjury case against Madriaga is on the court. Kami dito, didinggin na ninyan. Pag time na kailangan na si Madriaga pumunta dito, pupunta siya dito at tatanungin siya. Okay, so yan po, no? Ang ginagawa ni Sara Duterte ngayon, she is looking for ways to escape. Kung ako kay Tamulmol, mag-resign ka na lang hanggat hindi ka pa na-i-impeach ng HOR. Ang ano diyan, baka lalaban yan kasi alam niya marami siyang kakampi sa Senado. Tulad ni JB Ejercito, nagsalita na ayaw sa impeachment. So, hindi niya nadidinggin yung oral arguments, yung mga ebidensya. Paano kung talagang may ebidensya tapos inakwit ninyo? Kayo ang may kasalanan. Dapat managot ang mga ito sa taong bayan. Alright, so yan po mga kababayan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.